Hinirang daan ni Aaron C. Pantang. Sa panahong moderno kung saan ang bawat tao sa mundo ay ipinanganak na may kapangyarihan, isang pamilya ang kakaiba, ang angkan ni May. Sa kanila, walang lumilitaw na kahit anong kapangyarihan. Luma na ang kwento kung bakit. Matagal na panahon ang nakalipas, inabuso ng ninuno nila ang lakas ng bigay ng bathala. Sobrang pagkalulong sa digmaan, halos nawasak ang buong daigdig. Kaya nakialam ang bathala. Pinahinto ang labanan, kinitil ang kapangyarihan ng kanilang dugo. Lumaki si May na sanay sa tingin ng iba na mahina ang lahi, walang silbi, walang kakaiba. Tanging si Lolo Doro lang ang kumampi sa kanya. At sa mga huling araw na matanda, sa kanito binunyag ang lihim. May paraan para mabalik ang kapangyarihan ng kanilang angkan at tanging si May ang maaaring tumupad nito. Isang gabi bago ito pumanaw, inabot nito ang isang lumang relo. Malamig at tila may buhay. Ikutin mo ito Sabi ng lolo. sa harap ng bantayog ni Rizal sa luneta. Huwag na igot mo ito. Ibabalik ka nito sa nakaraan. Iyusin mo ang pagkakamaling ginawa ng ninuno natin. Bago tuluyang mabura ang lahi natin. Walang lakas. Sa bigat ang hiniling at pagmamahal niya sa lolo niya, umalis si May sa tahanan nila. Ang unang paglalakbay sa kanyang hakbang. Pagdating niya sa Rizal Park, inikot niya ang relo. Kumislot ang hangin. Lumiwanag ang paligid. Pagkadilat niya, nasa parehong lugar pa rin siya. Pero daang-daang taon na ang lumipas pabalik. Nasa panahong 1300 na siya, bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang mga tao ay may kanya-kanyang kakaibang kapangyarihan. May kumokontrol ng hangin, may umaapoy ang palad, may nakakabasa ng isip. Nalaman niya na kailangan niyang mahanap ang kanyang ninuno para masabihan niya ito. Sa gitna ng paghanap, nakilala niya si Tala. Sa una, kasama lang itong gabay. Pero habang tumatagal, napapansin ni May ang kakaibang pag-init ng dibdib tuwing magkasama sila. Ngunit wala pang oras ay lumisan din si Tala dahil siya'y kasali sa isang digmaan. Nagpaalam sila sa isa't isa, ngunit di alam ni Tala ay sinundan siya ni May. Noong nagsimula na ang laban, bigla siyang nakita ng ibang mga kawal at inakalang siya'y isang espiya. Habang nilalayo na siya, nakita niya na ilalabas na ng kanyang ninuno ang kapangyarihan na sisira sa buong mundo at ito'y nakaharap kay Tala. Hindi siya nag-atubili, tumakbo siya at buong pusong sinalo ang atake ng kanyang ninuno. Doon natigil ang paghinga niya at sa harap ng buong mundo, umaksa kaisa-isang nilalang na walang kapangyarihan pero may tapang na humarap sa digmaan. Lahat ng katahimikan, biglang lumiwanag ang lumang relo ni May. Umangat ang katawan niya. Sa unang pagkakataon, nanginig ang hangin sa paligid. Muling nagpakita ang bathala. Isang saglit lang nagliwanag ang dibdib ni May. Pagkagising niya, ay bigla siyang bumalik sa kanilang tahanan. Ngunit meron siyang kapangyarihan. Kaya niya maglabas ng apoy sa kanyang kamay. At habang siya'y naglalakad, nakita niya si Tala. Lumaki ang tuwa niya at niyakap niya ito. At doon, nagsama na sila habang buhay.